Hello, kumusta po? Good morning sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong EDSA People Power kahapon, no? Mula alas 5 ng hapon na ewan ko pang 30th version na yata ito kada biyernes kasi merong EDSA People Power na isinasagawa po etong sila Morales. And then yung mga kino-cover ng mga vloggers na natatawa ko sa isang comment eh. Sabi, tama na kaibigan. Ah, Tama na kaibigan, mas madami pa sa inyo ang cellphone nyo. Kasi yung isa naman, kita nyo isang tripod, tapos may bracket, and then multiple yung mga cellphones na nakalagay. 'Di ba? So isa doon YouTube, isa doon FB page niya. Sometimes yung ibang mga vloggers, nakikita ko yan eh. So ano yun, dalawa rito na nakatayo. Ito ay pang youth, pang TikTok. Etong isa ay pang FB. Tapos yung dito sa may ibabaw nakalagay diyan ang pang YouTube. Okay? Tapos yung doon sa may bandang ibaba din, YouTube din yon pero ibang pangalan. Ibang channel naman po nila. So talagang ganoon ang ano nila style, 'di ba? Ngayon, meron silang picture na ayan. So binilang ko, walang joke, hindi pa umabot ng 25, parang 21 lang yata yan eh. O, 22, 'di ba? At may tawag po sila doon. Mini people power. Alam niyo, hindi nga ho dapat tawaging mini people power 'yun eh. Ang dapat pong tawag doon ay micro mini micro mini skirt, micro mini people power. Eh, 'di ba? 'Yun ang dapat doon. Ang tanong, meron bang people? Meron konti. Wala pang 25 piraso. No. And in fairness ha, pagkatapos kasi ng mga booking-booking na itong mga baho ng nakarang administrasyon, and then etong si VP Sara pagdating sa usapin ng pera, lalo ni confidential funds, 'di ba? Sabi nila, solusyon daw ang EDSA. Oh, tapos post sila ngayon, and then ganoon din yung ibang mga rabids na kasama nila, ng mga sikat na mga influencers nila. Ah, ang problema, maging ito ho yatang mga sikat na to, hindi rin yata nagsipunta. Hindi kasi ako nakapunta eh. Tigil ako ng update. Narito pa ako sa Batangas. Grabe, no? Um, ito na lang daw yung tanging solusyon to prevent Sara Duterte from getting impeached, and then Duterte, di ba, from getting arrested by the ICC. Kasi rito sa Pilipinas, kahit na tingin ko kahit po na magrekomenda ang ating Quadcom o ang Senado sa kung sino yung mga dapat na makasuhan regarding diyan sa EJK, extrajudicial killing, wala hong may gusto yata magsampa no ng kaso. Kasi hindi po pwedeng magsampa ng kaso ng ganun-ganun lang si Boying Rimulya o etong si Solgen nang hindi kasama tong tong mga pamilya. Kahit sabihin natin na ang estado yung magsasampa ng demanda ng kaso, kailangan pa rin po ng testimony, 'di ba? Corroborative testimonies ng mga kaanak nito. At syempre pati ng ibang mga nag-aakusa. Kasi naman siyempre, alam mo naman nakakawala naman din talaga ng tiwala ang sistema ng hustisya sa ating bansa, 'di ba? Marami ng mga classic na mga nababalita talaga na umiiral pa rin po sa bansa natin ang palakasan system pagdating diyan. Doon na nga lang sa hearing sa Senado na nakaraan, 'di ba? Talagang extended due courtesy to the former president. O anong ginawa? Pinaliguan sila ng mura. Oh. Dito naman sa atin sa dito naman sa atin sa House Committee on Good Government, 'di ba? Wala, pinusit lang sila ni VP Sara. Oh. Tapos may nangyari ba? Wala. Pero kung ibang ordinaryong tao 'yon, ang namusit sa kanila, di malamang nabuisit yung tao na 'yon. 'Di ba? Na-cite in contempt 'yun. Oh, wala 'di ba? May kinikilingan dito sa atin kasi maaring may kinakatakutan, ganyan. But anyway,
Ano ho ba ang ibig sabihin nito? Parang kumbaga, if we were going to translate this, no, on behalf of our fellow Filipino DDS Rabbits, well, ibig sabihin lang po nun, yung sablay na naman, talaga hong wala ho talagang pinag-iba kung ordinary days or ordinary EDSA People Power Rally yung ginawa nila or extraordinary mini rally-rally yung ginawa nila na yan. Bakit? Wala ho kasing nakikinig. Wala ho kasing may gustong mag-participate. Sila lang din naman ang mga nagpupuntahan doon. Nothing new. Maging yung inaasahan nila. Inaasahan po kasi nila, etong isang malaking simbahan. Sabihin na natin, Iglesia ni Cristo. Inaasahan nila. Kasi parang nangyari, nagdamdam ito dahil nga naman biglang nadawit. No? Hindi naman talagang nadawit ang simbahan nila. Kung hindi ho, nabanggit ang pangalan ng simbahan. Kasi si Digong, inamin naman ni Duterte. Inamin naman niya na siya yung nag-utos na magpakuha ng isang police officer na yun na nga si Colonel Leonardo, 'di ba? Na miyembro ng kanilang samahan at may kakayanan na isagawa yung war on drugs Davao model. 'Yun. Oh. Ngayon, sinabi lang naman ito ni Ruina Garma kung sino 'yon, kung taga saan. Kasi that is very very vital dun sa testimony, 'di ba? Hindi naman kasi niya pwedeng sabihin Catholic or Muslim kung hindi naman 'yun ang sinabi. And again, inamin naman po ni Duterte. Ang pag-amin niya, sabi niya, kasi kilala ang mga miyembro niyan na matapat sa trabaho, masinop sa pera. So yung perang ibibigay daw niya, tiwala siya na hindi lulustayin sa pang-personal lamang na, 'di ba? Personal gain lamang. Kaya yun daw ang kanyang pinahanap. So another question tuloy rito, so anong bibigay mong pondo? 'Di ba? So doon naman tuloy pumasok kay Duterte yung pabuya, 'di ba? Yung reward system sa EJK niya kung sino depende sa matutumba na mga involved yan sa illegal drugs, 'di ba? And again, ako, I'm okay with that. Sabi ko nga, kahit na ubusin, i-massacre yung mga yan, I don't fucking care. As long as talagang positibo, dahil wala tayong death penalty sa Pilipinas, pero pagka napatunayan talaga na overwhelming, talagang uh, no doubt at all, talagang itong taong ito, positive talaga, 'di ba? Tingin ko dapat ng ano 'yan, dapat pong kalusin 'yan in other way, 'di ba? Pero yung hindi naman dumaan po sa talagang masusing vetting process, yung mga kagaya niya kasi may mga nadamay na mga inosenteng mga civilian, mga bata, lalo na. Tapos wala namang ginawa yung nakarang administration to stop that, 'di ba? Ngayon, ayaw niyang panagutan. Kasi the guilt is very personal daw or personal. Totoo naman 'yon. Individual case kasi 'yan 'di ba? Pero tingin ko dapat nang manahimik talaga itong mga DDS na 'to, no? Doon sa kanilang naisip na diskarte na mag-EDSA-EDSA. Kasi nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, for 6 freaking years, talaga namang binabalahura talaga nila. Lagi nung nagsimula ako mag-political content noong 2019, talagang dinidespise namin ang EDSA People Power na yan. And ako, luckily, I was actually one of the participants, lalo na yung talagang lumusob noon sa Malacanang nung panahon ni Gloria Arroyo. No? We attempted to oust her and then and put ERAP back to Malacanang, which is somehow unconstitutional yung process, di ba? Pero it's going to be like uh, extra constitutional. So ano ba? It's up to ERAP na kung is he going to ask for the rewriting of the Constitution, di ba? Or follow the same Constitution. Ganun na naman yun Siyempre, hindi naman niya paparusahan yung mga nagpabagsak kay Gloria Arroyo ng mga opisyalis niya. Maging kami, hindi rin naman. Kaya lang nabigo kami nun
So itong mga naglitawan ngayon ng mga rabid DDS like nila Morales, wala. Wala ho kasing credibility naman talaga, eh. So sinong magaganahan na ito ay pakinggan ng dahil lamang do'n sa pinagpipilitan nila. And you know what? Meron silang bagong narrative nga pala ngayon. Kanina nakita ko ito sa Twitter, ang sabi nung isang nag-tweet doon, tignan niyo yung itsura niya, 15 years ago. Yun pong 15 years ago, ito po yung current picture ni PBBM. Tapos yung pulburon video, yung picture doon na nakaganon, tapos yung kwelyo nakalatag. Yun ang kanya namang pinakikita. Sabi ko, anak ng putya. Hindi naman ho tanga pa ang mga Pilipino, no? Alam pa naman ng mga Pilipino ang itsura, ang cuteness ni PBBM 15 years ago. Ay nako, grabe talaga itong mga Rabi DDS. Dinaig ang mga dilawan noon pagdating sa pagpi-fake news ng mga balita. Diba? With one goal, diba? To protect their idols. Alam niyo, siguro malaki hong tulong din itong mga investigations ng Quadcom at saka ng Senate, 'di ba? Yung mga Filipino nakikiramdam sila. Tinitignan nila, inaalam nila ano ang katotohanan, sino ba talaga yung dapat natin ritong paniwalaan, suportahan natin, yung ganon. Kasi kung makikita nyo ho, etong Rabid DDS Mini EDSA People Power 30th edition, wala pa hong 30 ang nanood. Parang 23, 22 lang yata. Nanood ang nag-participate. May picture-picture pa sila kagabi. Pero pagdating ho sa mga Quadcom hearings sa Senate, grabe, merong 30,000, meron kang makikita doon ng mga 25,000, di ba? Sobra, mga 30. May nakita pa ako, 38,000 sa isa sa mga sa mga mainstream natin nanonood ng live sa mga hearing. So, ang taong bayan po, nakatutok ang ibig sabihin nun. Nakatutok sa investigasyon. While eto hong mga rally-rally na mga gustong mapatalsik agad ng ating Pangulo, deadma ito sa kanila. Alright? So maraming salamat sa inyo. Congratulations nga pala doon sa mga nag-mini rally, nagmukha na naman kayong tanga. Hindi lang po kayo nilangaw, nilamok pa kayo. Imagine kami mismong mga BBM vloggers, tumulong ng mag-post, nakiusap, nasamahan kayo kasi pinagtatawanan na namin kayo ng maraming ulit. So para ho sa mga DDS, maawa naman ho sa inyo para yata talagang totoo na kakapiranggot na lang kayo. Okay? Thank you.